Hindi mo kasi maintindihan dahil may poor mindset ka. Hindi mo pa naranasan ang mapunta sa itaas eh. Kasi nga, lagi kang nasa ibaba. Sanay ka sa mababa. Kumbaga ito ko, andito ako sa tuktok. Ikaw, dito ka sa baba. Nakita mo ang pagkakalayo ng agwat nating dalawa? Yan na yung nagse-separate sa atin. Itong estado sa buhay at utak. Kung tatanungin natin ang mga tao sa paligid natin, ako ang ituturo nila na mas nakaaangat kesa sa inyo. Yon ang gusto kong matutunan nyo mula sa akin. Ha? Yung kapag nakita kayo ng mga hindi nakakakilala sa inyo, makikita nila na mas mataas ang status nyo dahil sa halaga ng mga bagay na nakikita nila sa inyo. Alam nyo kung ano mangyari kapag nasa itaas kayo? Titingalain kayo at gagalangin. Hindi namin kailangan magpanggap na nasa itaas kami. Ilusyon lang ang pagpapakita ng mga mamahaling gamit sa mga tao. Pansilaw sa mata, kumbaga. Ilang beses sa isang araw ka ba nakikita ng mga tao? Kapag nasasalubong ka? Kapag nakikita ka lang dyan na nakatayo sa labas? Tapos yun na yun, di ba? Hanggang dun lang ang nakikita nila. Kaya yung tayog ng buhay mo, limitado sa paningin nila. Habang ang hindi nila nakikita ay yung paghihirap sa likod ng pagkukunwari na marangya. Mas gugustuhin ko pang pagkamalan ako mahirap basta alam kong may pera ako. Kesa pagkamalan ako mayaman, tapos pag uwi ko sa bahay, problemado ako sa pera kasi ubos ang budget ko. Kakapakita ng mamahaling bagay na hindi naman kailangan sa buhay. Yun ang tunay na mindset, kuya. Tunay na isa sa mga mahirap makasundo na tao ay ang mga tao na arogante. Dahil sila ang mga tao na walang ibang bukang bibig kundi ang kayabangan. Ganoon si Jimboy. Dahil sa ugali niyang yon, papatawan siya ng isang parusa na magmumulat sa kanya sa pagkakamali. Matututo pa kaya siyang magbago? O babalik lang din sa ugaling kinasusuklaman ng nakararami? Di nyo pa rin pala napapaayos tong bahay nyo, no? Yung sa akin, tapos na ang second floor ng bahay ko eh. Ang mahal ng bayad ko sa engineer. Dapat ipaayos nyo na to. Tignan nyo oh. Ganito na tong bahay na to nung buhay pa ang mga lolo't lola natin eh. Parang ganito pa yung ginawa ng mga ninuno natin. Hindi pa nga kuya. Siguro sa mga susunod na lang. Hindi pa kasi kaya ng budget namin eh. Lahat ba naman ng mga bata nag-aaral tapos maliit lang naman yung sahod namin ni Romina. Sakto lang sa amin, walang sobra. Kapag naaprubahan yung loan ko, ipapaayos namin tong bahay. Pero hindi naman ganun talaga sa todo paayos. Yung mga sirang parte lang, lalo na sa kusina. Maayos pa naman tingnan saka maganda. Parang andito pa rin yung vibes nung kabataan ng asawa ko. Malaki naman may loan mo niyan. Teacher ka ba naman eh? Yung asawa ko nga magkano loan nun? Mga almost 1 million siguro. Kaya yun, nakabili kami ng kotse. Tapos ikaw ipapaayos mo lang konti itong bahay nyo? Ipa-second floor nyo na rin. Ay, sa bagay, hindi nyo pala kaya yun kasi nga yung sa amin kasi malaki sahod ko. Baka hindi kayo makapagbayad ng maayos sa engineer. 100K lang ang ilo-loan ko, kuya. Ang laki na masyado kung ganun kay Ate Yula. Baka wala na akong sahurin yan at baka nagtatrabaho na lang ako para magbayad ng loan. Pampagawa lang talaga ng bahay, tapos bibili ng second hand na motor. May nakita na ako eh, nasa 20K lang yun. 20K? Ano yun, yung mga lumang motor? Nakakatawa naman yan. Yung akin, magkano yung motor ko na yun? Nasa 100,000 yun. Tapos may kotse pa kami. Lalagyan namin ng sidecar yun ya, para pansundo na rin sa kanila kapag uuwi na. Ano ba naman yan, Angelo? Ni hindi man lang umangat yung pangarap mo. Sa ating magkakapatid, ikaw pa talaga yung ganyan ng buhay. Samantalang noon, ikaw tong mataas ang pangarap. Napag-iwanan kayo eh. Sa amin, lalo na ako, kita mo naman ang buhay ng pamilya ko. Panay kami labas, travel, tapos kung ano-anong mamahaling gamit meron kami. Tapos kayo ganitong buhay lang ang gusto nyo? Taasan nyo naman ang pangarap nyo kahit papano. Mataas naman ang pangarap namin, pero hindi sa paraan na panay luho ang ipapakita sa mga tao. Iba-iba kasi ang ibig sabihin ng mataas na pangarap at magandang pamumuhay. Hindi yun nakikita lang at ipinagyayabang sa iba. Hindi kumibo si Angelo sa tila ba pang mamaliit sa kanya ng kapatid, pero hindi makatiis ang kanyang asawa kaya ito na ang nagsalita para sa kanya. Pero mukhang hindi maunawaan ni Jimboy kung ano ang ibig sabihin ni Romina dahil tuloy-tuloy pa rin siya sa panlalait niya sa kapatid. Hindi naman talaga sila mahirap,
May ipon silang mag-asawa pero hindi nila ginagastos, lalo pa at inihahanda nila yon kapag umabot na ng kolehiyo ang 3 nilang anak. Maayos na bahay, may nakakain sa pang-araw-araw. Wala nang higit na hihilingin ang pamilya nila dahil hindi naman sila maluho. May mga gadget sila, hindi man sumasabay sa paligsahan ng mga makabagong gadget na alam nilang luluma rin. Hindi katulad ng pamilya ni Jimboy na walang ibang ginawa kundi ang unahin ang luho at yabang. Sa kabilang kanto lang nakatira sina Jimboy pero madalas itong nagpupunta sa bahay ng kapatid, lalo na at kapitbahay nila ang mga magulang ng napangasawa ni Jimboy. Nang makaalis na si Jimboy, doon muling lumabas ang sama ng loob ni Romina. Grabe talagang kayabangan niyang kuya mo, no? Parang hindi makahinga kapag hindi ka nilait. Hindi na lang siya magpasalamat na maganda ang buhay niya. Parang kailangan pang tingnan yung sa atin para lang maging masaya siya na mas mataas siya. Hayaan mo na lang yun. Ganun naman talaga yun dati pa eh. Huwag mo na lang pansinin kapag ganun magsalita. Matatapos din naman yun eh. Tatahimik din siya. Pero minsan kasi hindi ko mapigilan eh. Naiinis ako kapag nilalait ka niya. Ano naman kung nakakapag-travel sila? Kung latest ang gadgets nila? Puro iPhone, cellphone nila. May motor? May kotse? Lahat naman yun hulugan. Tinuturuan niya lang maging maluho ang mga anak niya. Hindi dapat ganun. Kasi sa totoo lang siya ang mahihirapan sa ginagawa niyang ganyan. Isipin mo yun, ngayon pa lang pinapamukha niya sa mga bata ang karangyaan na puno lang din naman ng kautangan. Nung nakaraan pala nangutang siya kay Princess. 50K daw ata yung panghulog nila sa mga sasakyan nila. Hindi raw kasi naaprubahan yung personal loan niya sa bangko kasi nga 'di ba, hindi pa siya nakakapagbayad sa credit card niya. Magkano yun? 250K. Malamang tumubo na ng tumubo. Ang sabi ko nga sa kanya na tumawag na siya sa bank tapos sumingi siya ng ibang paraan para mabayaran niya yung credit card niya. Huwag niyang sirain yung pangalan niya, lalo na wala silang ibang ginawa kundi ang mag-loan. Baka ka ako sa susunod niyan, kunin ng bangko lahat ng ari-arian nila. Hindi naman nakikinig sa akin. Oh, kita mo na? Ayaw niyang makinig sa'yo kasi iniisip niya na mas may alam siya sa buhay kasi nga mayaman siya kuno. Mayaman ba talaga o mayabang lang? Inis na inis talaga si Romina sa tuwing nakikita niya si Jimboy. Dahil hindi lang din naman si Jimboy ang mayabang, pati na rin ang asawa nito. Magkasama sila sa iisang paaralan pero mas mataas na antas ang tinuturuan ni Yula. Madalas silang nagkakasalubong katulad na lang ng isang araw na nagtagpo ang landas nila at pinagyayabang ni Yula ang bago niyang cellphone. Samantalang kapapalit lang niya nung nakaraang buwan. Oo nga ate, ang ganda niyan. Ang mahal din niyan ano. Kasi nakita ko yan sa mall eh. Nasa almost 100K ata yan. Piso na lang 100K na. Magkano down mo dyan? Sinabi niya na nag-down sila ng 50,000 piso. Kasama na ang hulugan na bago niyang laptop at printer. Napatango na lang si Romina. Dahil mukhang ang inutang ni Jimboy ay pinambili lang nila ng luho. Oo nga, maganda ate. Pero maganda rin naman yung cellphone mo nung nakaraan. Bago lang din yun, di ba? Nabili mo nung nag-loan ka. Sayang naman yun. Sinabi ni Yula na ibinigay niya sa kanyang ina ang cellphone na yun. Nagpaalam na rin si Romina na umalis dahil hindi niya matagalan ang kayabangan ni Yula. Noon naman hindi ito ganun kayabang pero mukhang nahawa na sa kanyang asawa. Ilang araw pa ang lumipas, sumapit ang kaarawan ng bunsong anak ni na Angelo at Romina, kung saan inimbitahan nila ang mga kakilala at kaanak nilang malalapit lang. Sa bahay ang handaan. May kantahan at kaunting inuman sa mga kalalakihan. Salamat pala sa pagpunta kuya. Salamat din dito sa regalo mo. Okay lang, ano ka ba? Diyan lang ang bahay namin tapos hindi kami pupunta. Bakit pala dito pa kayo naghanda? Hindi mo na lang ginaya yung handaan ng birthday ni Junior ko. Magkano lang naman yun, nasa 30K lang. Hindi na kuya, ang mahal nun. Okay na to. Kasi kasama naman namin sina mama na nagluto eh. Saka mas gusto ng anak ko na dito na lang sa bahay para yung mga kaibigan niya makapunta rin.
Saka magkano lang gastos namin dito, wala pang 10,000. Ulam tapos pagkain ng mga bata. Yung mga alak, dala ng mga kumpare ko pa, mga ninong ni Bunso. O di ba okay na yun, ang mahalaga mairaos namin. Ewan ko ba, hindi lang siguro ako sanay sa ganito. Ang gusto ko kasi kapag handaan yung talagang handaan. Hindi yung ganito na mag-iimbita na nga lang ako, yung sa simpleng kainan pa. Dapat kasi nag-a-upgrade din kayo ng pamumuhay eh. Hindi yung mag-settle kayo sa ganito. Kung yung mga pamangkin mo ang hahandaan ng ganito, nako, baka mag-iyakan yung mga yun. Hindi naman ganun ang mga anak ko, kuya. Sila naman ang tinatanong ko kung ano bang gusto nilang klase ng handaan eh. Nung una nga ayaw ni Bunso na maghanda pa kami. Gusto niya kahit kumain na lang kami sa labas o kaya pansit na lang at tinapay. Si mama ang sabi niya uuwi nga raw sina tita dito sa atin. Tapos dadalaw sa bahay. Kaya yun, sabi ko kay Romina, bakit hindi na lang kami maghanda? Ay, oo nga pala. Nasaan pala sina tita? Nandun sa loob kasama sina mama at Romina. Punta na lang kayo dun. Hintayin ko lang yung isa kong katrabaho. Susunduin ko rin sa kanto. First time lang magpunta rito eh. Hindi na nag-atubili si Jimboy na pumasok sa loob ng bahay kung saan naabutan niya ang dalawa nilang tiyahin at iba pang mga bisita. Mga anak, mag-bless kayo sa mga tita nyo. Masa na pala kayo ta? Buti naman napadalaw kayo rito. Gusto nyo bang sa bahay na lang kayo matulog? Mas malaki yung kwarto doon, lalo na sa second floor. Yun nga ang sabi ko sa kanya, kuya. Gusto kasi nila na dito nga raw sila sa bahay matutulog. Huwag na kayong makisiksik dito ha. Alam nyo naman na ang late na nga ng bahay nila eh. Doon sa amin, naka-aircon pa kayo. Ipapaayos ko na lang isang kwarto doon para doon na kayo. Hindi pa kayo nakakapunta sa bahay, di ba? Ang ganda ng bahay ko ha. Tumanggi ang dalawang tiyahin at sinabi na kaya nais nilang sa bahay ni na Angelo matulog ay dahil nga naaalala nila ang kabataan nila nung nakatira pa sila sa bahay na yon kasama ang kanilang mga magulang. Yun din talaga ang dahilan kung bakit hindi pinapagalaw ni Romina ang bahay kahit paanong sabihin ni Jimboy na mukhang luma na ito. Dahil para sa mga kamag-anak ng asawa niya, malaking parte ang lumang bahay na yon para sa kanilang alaala. Hindi natanggap ni Jimboy ang narinig niya, kaya nagyabang na lang siya tungkol sa bahay niya. Pero kahit anong ganda ng kwento niya, hindi pa rin niya nakuhang kumbinsihin ang mga bisita na doon na sa kanila matulog. Ilang linggo pa ulit ang nakalipas, naabutan ni Romina ang magkapatid na nag-uusap. Paalis na nun si Jimboy, kaya hindi na niya narinig kung tungkol saan ang usapan. Ano yun? Bakit andito si kuya? Ang aga mo naman umuwi. Kauwi ko lang din. Tumawag kasi si kuya, akala ko naman emergency. Paano, nagmamadali ba naman? Akala ko tuloy kung ano nangyari sa kanya, kinabahan pa nga ako. Tungkol pala saan? Nagtatanong siya sa akin kung pwede bang gamitin niya yung pangalan ko para daw makapag-personal loan sa Metrobank. Kako, ayoko kasi nga baka hindi rin siya makabayad. Kailangan daw nila kasi nga magka-college na yung panganay niya. Sa Maynila yata gustong mag-aral, saan ba yun? Sa Ateneo. Pre-med daw ata ang bala kunin. Wala naman din kamag-anak dun kaya malamang kukuha ng bahay. Hindi naman pwedeng basta bahay, baka nga kondo pa kasi di naman sanay sa simpleng pamumuhay yung bata na yun. Lumaki yun na todo bigay sila ng luho. Oh, bakit doon pa? Ang daming magagandang pwedeng pasukan dito sa atin. Kung dito pwede pa siya maging scholar tapos uwian siya. May kotse naman sila. May motor din panghatid sundo. Ang mahal ng tuition doon na. Lagpas ng 150,000. Kung hindi nila kaya, wag nilang pilitin. Huwag kang papayag dyan sa gusto ng kuya mo ha. Sinasabi ko sa'yo, kapag sa bangko ka talaga nag-loan tapos nasira ang pangalan mo, naku tayo ang mamomroblema. Lolobo ang interest doon. Baka mawala pa pati savings natin. Yun na nga sinabi ko sa kanya eh. Ilang beses na raw kasi sila nag-apply kaso hindi talaga sila maaprubahan. Ang sabi ko, bayaran niya muna yung iba niyang utang para kahit paano malinis yung pangalan niya sa mga bangko. Kaso siya naman tong ayaw, kesyo hindi nila kaya sa ngayon. Kaya yun, ayoko ka ako kasi takot ako sa utang. Masama yata loob sa akin. Kaya mo na, di naman din ako papayag. Aba mabuti naman, akala ko utu-utu ka na naman dyan sa kuya mo.
Sa oras na malaman ko ipinagamit mo sa iba yung pangalan mo, nako, tayo talagang mag-aaway. Dahil siya, pwedeng hindi niya bayaran ang utang niya dahil alam niyang hindi nakapangalan sa kanya. Yung utang nga na nakapangalan sa kanya, hindi niya mabayaran. Huwag kang papayag ha. Dapat kasi hindi sila gumagastos ng sobra sa kung magkano kita nila sa isang buwan. Malaki nga sahod niya, malaki rin naman ang utang nila. Ang arugante naman kasi masyado. Ilang beses na pinilit ni Jimboy ang kapatid pero hindi niya ito napapayag. Kaya ang kinausap niya na lang ay si Romina. Naniniwala kasi siya na kapag si Romina ang pumayag, makukumbinsi nito si Angelo. Kaya nagpunta si Jimboy sa paaralan na pinagtuturuan ng hipag. Bakit kuya? Ako talagang hinahanap mo? Doon kasi sa kabilang building si Ate Yula. Oo, gusto lang sana kitang makausap kung okay lang naman sa'yo. Tungkol ba saan? Yung sa loan, di ba pwede ka pa rin naman mag-loan? Saka wala naman kayong utang sa bangko, lalo ka na, teacher ka. Hindi pa kasi tapos si Yula. May paggagamitan lang kasi. Doon ba yan sa tuition ng panganay mo? Pasensya ka na kuya ha, pero ayoko. Hindi namin kaya magbayad kung sakali man na hindi ka makakabayad doon. Yung ipon namin para yun sa mga anak namin eh. Kausapin mo na lang ang panganay mo. Sabihin mo dito na lang siya mag-aral. Magaganda rin naman ang pwedeng pasukan dito eh. Ang daming ang top-notcher na galing sa mga public school lang. Nasa pag-aaral at diskarte naman yan sa buhay. Pangarap nga namin yon para sa anak namin. Minsan lang naman makikisuyo sa'yo. Kahit na kay Angelo na lang, ikaw na lang ang kumausap sa kanya. Para naman hindi tayo pamilya rito eh. Alam mo naman kung anong pangangailangan namin. Magbabayad naman ako. Ang laki ng sahod ko kumpara sa asawa mo, no? Kahit pagsamahin pa ang sahod yung dalawa kalahati lang yan ang sahod ko. Ibig sabihin lang, may kakayahan ako magpaaral ng anak ko sa mamahaling university. Oh, yun naman pala eh. Bakit kailangan pa lumapit ka sa amin para mag-loan kami para sa'yo? Hindi ko pa kasi nakukuha yung bonus ko eh. Darating yun, late na. Kailangan na mag-down dun sa Ateneo. Tapos sa kondo na kukunin para nga sa anak ko. Pamangkin mo naman yun eh. Kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral, malamang makakalapit din kayo sa kanya. Paano kung sa future, kailanganin ng anak mo ng pera kapag gusto niya rin mag-aral sa Ateneo? May pinsan na siyang tutulong sa kanya. Kung sa future magka-college ang anak namin, may ipon kami kasi ngayon pa lang nakaplano na yon. Kaya pasensya ka na kuya. Hindi kami maglo-loan para sa'yo. Sana magawan mo na lang ng paraan. Kahit na anong pangungonsensya ni Jimboy, hindi niya napapayag ang mag-asawa. Hindi niya magamit ang pagiging magkapatid nila o ang pagiging magkadugo. Hanggang sa isang kapatid nila ang napapayag ni Jimboy. Nalaman na lang ito ni Angelo nung may bago na namang pinagyayabang ang panganay na kapatid. Nasa lubong niya kasi ito sa kanto habang naghihintay siyang umuwi ang mga batang susunduin niya. Inihinto ni Jimboy ang sasakyan nila sa tabi ng tricycle ni na Angelo. Bukas nga ihatid namin sa Maynila. Ang ganda ng kondo niya. 16K monthly ang upa ron. Kaya naman namin yun eh. Dahil halos 1 linggo ko lang nasahod yan. Uy, punta kay mamayang gabi ha. May handaan kami sa bahay. May lechon dun. Handaan para saan? Sino may birthday? Para sa pag-alis nga ng panganay ko. Pampaswerte yun. Nag-order na ako ng pagkain. Magkano rin gastos namin dun? Nasa 20K siguro. Tapos may lechon na rin. Ang nandun lang naman yung mga kaibigan niya. Tapos pamilya ko. Hindi mo na lang tinabi yung pera kuya. Akala ko ba kulang kayo sa budget ngayon? Ang laki pa ng pinaloan mo kay Sam. Magkano yun? Nasa almost 300K. Ang laki ng interest niyan. Grabe, iniisip ko pa lang yung halaga, parang nalulula na ako sa bayaran. Tapos paano pa interest niyan kapag late ka nakapaghulog? Talagang baon ka sa utang kapag nagkataon. Hindi ko kaya yung ganyan. Ayaw rin ni Romina niyan. 5 years to pay naman yan. Saka kapag graduate ng anak ko tapos may trabaho na, makakapagbayad din niya ng buo. Sa hindi kayo pumayag sa pakisuyo ko, sana kayo matutulungan ng anak ko kapag nakapasok na siya sa medical field. Laki ng sahod nun ha. Mas malaki pa sa sahod ko. Lalo na kapag may bonus yon. Aba, baka pati sa Korea makapag-travel kaming pamilya. Masaya ako nun para sa kanya kapag nangyari yung kuya. At least may makakatulong na sa'yo na magbayad ng mga utang mo. Saka may napatunguhan na maganda mga paghihirap mo, di ba? Kaya nga,
Gano'n naman talaga kapag mayayaman, maraming utang. Yung negosyante nga nakakilala ko, mayaman na yun, may milyon na benta kada buwan. Pero may mga utang din. Ganun talaga yun. Hindi naman pwede na walang utang ang mga tao. Ewan ko ba sa inyo kung bakit takot na takot kayo magkaroon ng utang? May pambayad din naman kayo. Kahit na di ganun kalaki yan ang sahod nyo. Kumbaga hulugan, ganun. May balak nga akong bilhin Ilalabas pa lang dito iPhone 16 Pro Max. Kapag naaprubahan yung credit card ko sa BPI, papakaskas ko agad yun. Ang angas ng itsura Ikaw ba, wala kang balak kumuha ng credit card? Hindi kuya, naku, utang lang din yan. Ayoko na maraming utang. Basta ang alam ko lang may sinusunod kasi kaming budget monthly. Hindi kami pwedeng lumagpas doon dahil magugulo na yung susunod na budget next month. Saka may cellphone pa naman ako. Maganda rin naman to. iPhone din naman. Uy, 2024 na, iPhone 8 pa rin ang gamit mo? Pamatulang yan Kahit ibenta mo sa akin ng 500 yan, sasama pa loob ko sa'yo. Saka kahit ibigay mo sa akin yan, baka magtampo pa ako sa'yo. May ilalabas na iPhone 16 tapos iPhone 8. Naku, grabe naman yan. Ano ba naman yan, nagtatrabaho ka tapos okay lang sa'yo yung ganyang klase ng cellphone? Okay naman to kuya, nagagamit naman pang chat sa bahay. Tapos maganda rin naman ang camera. Hindi naman ako mahilig sa cellphone Ano namang gagawin ko dyan? Kapag nasa trabaho ako, sa computer ako nakatutok. Kapag nasa bahay naman, di ako gano'n nagsa-cellphone. Kapag nasa labas ako, hindi ko rin naman ginagamit. Tignan mo nga ngayon, iniwan ko sa bahay. Baka kasi yung pagkakaroon ng sosyal na pakiramdam. Kapag nakita nila na maganda ang suot mo o kaya mamahalin ang mga gamit mo, matik na ang mindset ng mga tao niyan, mataas ka. Respeto rin ang makukuha mo kapag nakikita nila nakaangat ka sa buhay. Okay na tong ganito. Kesa naman angat ang buhay ko sa paningin nila, lubog naman kami sa utang. Basta ang mahalaga sa akin, hanggat gumagana pa pwede pa yan. Sakto na dumating na rin ang mga bata, kasunod si Romina. Naabutan niya pa na nag-uusap ang magkapatid. Dahil sa likod siya ng tricycle uupo, nakausap niya rin si Jimboy. Hindi naman na niya tinanong kung tungkol saan ang usapan. May meeting pa sina Ate Yula, baka mamaya pa yon. Pero alam ko patapos na rin sila Napadaan kasi ako kanina, parang may mga binibili na lang sa kanila. Kaya nga, nag-chat nga sa akin. Uy, basta punta kay mamaya ha. May handaan sa bahay, paalala ko lang. Dalhin niyo mga bata para naman makapasyal sa bahay. Di pa pala kayo napupunta sa bahay no? May pinaayos kasi kami ngayon, nagpalagay kami ng chandelier. Naku, mas maganda na yung bahay namin ngayon. O sige, ingat kayo sa pag-uwi ha. Kakarag-karag na yung tricycle nyo. Sabi ko naman kasi sa inyo magkotse na lang kayo Ano yan? Teacher tapos ang sundo, tricycle? Pekeng ngiti na lang ang ibinahagi ni Romina sa kanyang bayaw. Nagsisimula na naman ang pagyayabang nito dahil lang sa may hawak pa siyang pera. Kung saan-saan na naman siya nagwawaldas. Hinahayaan na lang ng mag-asawa dahil laging sinasabi ni Jimboy na para yun sa ikauunlad ng imahe niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ilang buwan pa ang nakalipas, nakabili na naman ng bagong cellphone si Jimboy. Ipinagyabang niya ito sa kapatid. Di ba ang ganda ng iPhone 16 Pro Max ko? Saan mo yan nabili, kuya? Ang mahal niya na. Bagong labas lang yan. Kita ko yan sa mall nung nakaraan. Grabe ang presyo niyan. Nasa 100k plus. Itong akin, 108,992. Oh, grabe. Ang mahal naman yan. Makakapagpagawa ka na ng bahay niya na. Grabe, buti kaya mo mag-cash ng ganyan. Hulugan naman to. Home credit, ganon? Hindi credit card malamang. Yun lang naman ang pwedeng ipangkuha ng iPhone Oh, may bago kang credit card? Buti nabigyan ka pa. Akala ko ba sira na yung credit records mo dahil do sa hindi mo pabayad na utang mo? O baka dahil sa company nyo rin? Kilala kasi ang company nyo tapos malaki pa sahod mo. Nagpakaskas ako sa katrabaho ko. 36 months namang hulugan to kaya hindi mabigat sa bulsa. Mura lang to. 36 months? Ang tagal naman yan, uy. Baka mamaya may lumabas na bagong phone, hindi ka pabayad dyan. Ayaw mo pa naman kapag hindi bago ang cellphone mo.
Duda ako na tatagal sa'yo ng 36 months ang cellphone na yan. Baka nga wala pang isang taon magpapalit ka na naman eh. Paano kapag ganun? Pwede naman kasing i-advance to, no? Kung gusto nyo, pwede rin naman kayong kumuha. Ang sabi ko nga rito kay Angelo, bumili na siya ng bago. Iwan niya na yung iPhone 8 niya na yan. Lumang-luma na yan. Wala na yata may taong gumagamit ng ganyang iPhone eh. Ewan ko ba? Basta natatawa ako kapag nakikita ko cellphone niya. Kung tutusin, kaya nyo rin naman kumuha ng ganitong cellphone. Try nyo apply ng credit card, lalo ka na Romina. Kasi teacher ka, bili kayong 2 iPhone, tig-isa kayo. Parehas din naman maganda ang camera namin eh, okay na to. Saka hindi ko masyadong gamay ang iPhone. Mas mahilig din sa Android si Romina, mas madaling magamit. Pang-communicate lang din naman namin eh. Magdadagdag pa kami ng utang para lang sa cellphone. Hindi naman magandang ipakita sa iba. Alam mo, lagi mong tatandaan na nabubuhay tayo sa mundong puno ng kompetisyon. Kailangan natin maipakita sa kanilang lahat na tayo ang panalo. Paano mo maipapakita na ikaw ang panalo sa buhay kung hindi mo ipapakita ang mga mamahalin at magaganda mong gamit? Kita mo sa Facebook, oh, daming naiinggit na buti pa kami ang ganda ng buhay namin. Ganun dapat, para makita ng mga tao na hindi ka pwede maliitin. Kasi hindi ka nila kaya. Hindi nila kaya ang pamumuhay nyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na mag-upgrade naman kayo. Hindi yung magsisettle kayo sa maliit at lumang bahay na to. Tapos, minsan-minsan lang kayo lumalabas. Nagtitiis kayo dyan sa mga lumang gamit nyo na hindi na makikita kahit saan ngayon. Okay naman ang buhay namin ah. Komportable kami sa bahay. Nakakatulog naman kami ng maayos. May pagkain kami. May edukasyon para sa mga anak namin. May trabaho kami ng asawa ko. Ano pa bang hihilingin namin dun? May gadgets kami. Nakakapag-Facebook kami. May wifi naman kami dito sa bahay. Healthy kaming lahat. Masaya naman kami at kontento. May ipon kami. Wala kaming utang. Di ba mas masaya yung ganun? Wala kaming dapat patunayan sa ibang tao. Hindi mo kasi maintindihan dahil may poor mindset ka. Hindi mo pa naranasan ang mapunta sa itaas eh. Kasi nga, lagi kang nasa ibaba. Sanay ka sa mababa. Kumbaga ito ko, andito ako sa tuktok. Ikaw, dito ka sa baba. Nakita mo ang pagkakalayo ng agwat nating dalawa? Yan na yung nagse-separate sa atin. Itong estado sa buhay at utak. Kung tatanungin natin ang mga tao sa paligid natin, ako ang ituturo nila na mas nakaaangat kesa sa inyo. Yon ang gusto kong matutunan nyo mula sa akin. Ha? Yung kapag nakita kayo ng mga hindi nakakakilala sa inyo, makikita nila na mas mataas ang status nyo dahil sa halaga ng mga bagay na nakikita nila sa inyo. Alam nyo kung ano mangyayari kapag nasa itaas kayo? Titingalain kayo at gagalangin. Hindi namin kailangan magpanggap na nasa itaas kami. Ilusyon lang ang pagpapakita ng mga mamahaling gamit sa mga tao. Pansilaw sa mata, kumbaga. Ilang beses sa isang araw ka ba nakikita ng mga tao? Kapag nasasalubong ka? Kapag nakikita ka lang dyan na nakatayo sa labas? Tapos yun na yun, di ba? Hanggang doon lang ang nakikita nila. Kaya yung tayog ng buhay mo, limitado sa paningin nila. Habang ang hindi nila nakikita ay yung paghihirap sa likod ng pagkukunwari na marangya. Mas gugustuhin ko pang pagkamalan ako mahirap basta alam kong may pera ako. Kesa pagkamalan ako mayaman, tapos pag uwi ko sa bahay, problemado ako sa pera kasi ubos ang budget ko. Kakapakita ng mamahaling bagay na hindi naman kailangan sa buhay. Yun ang tunay na mindset, kuya. Bagay, hindi ko rin naman kayo makukumbinsi. Wala, sa ganyan kayo masanay na buhay eh. Kayo naman na yan. Kung ayaw nyo makaranas ng karangyaan, sige, magsettle na lang kayo sa ganyan. Hindi naman ako mahihirapan sa buhay. Huwag ka mag-alala, kuya. Hindi kami hirap sa buhay, ha? Okay kami. Masaya ang pamilya namin at hindi namin kailangan ipagkalat sa mga tao. Halata ang inis sa mukha ni Jimboy, pero hindi niya pinatulan ang hipag. Umalis na rin siya ng bahay at sa kanya ipinagkalat sa mga kapitbahay nila ang bago niyang cellphone. Lahat naman namangha sa kanila. Dahil sa lugar nila, siya lang ang mayroong ganon. Napapailing na lang si Romina sa ginagawa ng kanyang bayaw. Ngayon lang din siya nakakilala ng ganon ka-arogante na tao. May mga nakilala naman siyang mayayabang pero hindi ganon kalala kay Jimboy, na mukhang hindi kayang mabuhay nang hindi nakikitang hinahangaan ng mga tao. Ewan ko ba dyan sa kuya mo? Huwag ko lang talaga malalaman na sa susunod na araw hihingi na naman yan ng tulong sa'yo.
Alam mo, hindi ka niyan titigilan hanggat hindi mo siya napagbibigyan na mag-loan sa pangalan mo para may magamit siyang pera. Hindi ko talaga akalain na may mga taong ganyan. Napigilan pa sana yan kung maayos din ang asawa niya. Kaso yung asawa niya nahawa na rin sa kanya. Sa bagay, sino ba naman ang hindi matutuwa sa atensyon ng mga tao, di ba? Ikaw ba naman puriin palagi? Ewan ko ba dyan kay kuya? Malapit pa naman na ang bayaran ng tuition ng anak niya. Sabay pa yung rent at bills. 16K rent bukod pa rin yung allowance. Kahit pa sabihin na 120K ang sahod niya monthly, hindi kakayanin yan sa mahal ng gastusing mag-aral at mamuhay sa Maynila, no? Buti sana kung nagtitipid din ang anak niya kaso nakikita ko, panay kain sa mamahaling kainan. Panay ang my day niya ng pagkain Magchat-chat nga sana ako pagsasabihan ko kaso wag na. Baka masamain pa. Alam mo naman mga kabataan ngayon, ayaw na napagsasabihan sila. Kung hindi sasabihin na naiinggit ka, pakialamero ka naman. Ayoko naman na mawala ng respeto sa akin. Huwag na talaga. Hindi ka rin nun pakikinggan. Mamaya i-post ka lang nun tulad ganun sa ginawa niya kay Tita Rose. Pinost niya na wala raw pakialam sa buhay niya dahil hindi naman sa kanya galing ang pinanggagastos niya. Ay naku, kawawa yan si kuya kapag nagkataon talaga. Tingnan mo, ang yabang ng mga anak niya. Ewan ko na lang kung hindi yan sila sabay-sabay na bumagsak sa buhay. Baon pa sa utang pero sobra kung magluho. Yaan mo yan, matututo rin naman sila kapag wala na silang choice kundi ang mabuhay na mas mababa pa sa nararanasan nila ngayon. Nakakakilabot. Buti na lang hindi ganyan lumaki ang mga anak natin, Katakot. Di ko kakayaning magsustento ng luho, lalo na sa sahod ko. Tapos ang mahal pa ng bilihin ngayon. Hindi rin ako papayag, no? Hindi pwedeng sa hirap ng buhay ngayon, gagastos ka sa walang kwentang bagay. Yang gadget na yan, lumilipas din yan. Mahal ang bili ngayon. Pagdating ng panahon, hindi naman maibebenta ng mahal. Ngayon lang masaya dahil sikat siya pero hindi naman yan masaya kapag bayaran na ng utang. Dami niyang atraso sa ibang tao, aba. Puro pakas ka sa credit card tapos kapag hulugan na, di na makabayad. Hindi na lang pinansin ng mag-asawa ang pagiging arogante ni Jimboy. Minsan kasi, bigla na lang itong mag-uutos sa kanila kahit na wala namang dapat iutos. Ginagamit niya ang pagiging panganay at pagiging mataas kunwari. Pero dahil may sariling buhay at desisyon ng mag-asawa, hindi nila sinusunod ang anumang gusto nito. Kahit pa magalit si Jimboy sa kanila. Hanggang sa dumating na naman ang isang araw na lumapit na naman ito sa kanila at nangungulit. May hinihintay akong pera, hindi pa lang talaga dumarating. Sa isa kong project yon, tapos tataas na ang sahod ko. Kaya mababayaran ko rin naman agad yung loan. Saka ilang years naman ang bayaran nun Magkano lang monthly nun? Nasa 4K lang. Ano ba naman ang 4K monthly sa sahod ko ng 120K? Pambili ko lang ng pagkain niya sa isang kainan Pinapanlibre ko lang yan ng lunch Sige na, kahit na ngayon lang. Lahat na lang ng tulong na hinihingi ko, di niyo ako pinagbibigyan. Hindi talaga pwede, kuya. Ayaw namin magkaroon ng utang. May loan pa kaming binabayaran Itong sa loan na kinuha ko para mapaayos namin tong bahay. Ayoko magpatong-patong ang babayaran namin. Sa panahon pa naman ngayon, nakakatakot magkaroon ng utang. Kaya todo iwas kami sa mga loan na yan. Hindi rin kami kumukuha ng credit card kahit na kaya ko naman sana. Nakakatukso kasi lalo na kapag may ganyan na. Hindi mo talaga maiiwasan ang utang. Kaya hindi pwede. Kasi hindi pwedeng kami magbayad ng loan na balak mong kunin. Babayaran nyo? Hindi naman kayo magbabayad noon, ako. Ako nga ang gagamit, di ba? Ang ipinapakiusap ko lang, sa inyo muna ipapangalan pero ako naman na yung maghuhulog. Ibig sabihin, wala na kayong pananagutan dun. Labas na kayo. Sa dami ng binabayaran mo, kuya, imposible na maharap mo pa yan. Ang sabi ni Tita Rose, hindi ka pa raw naghuhulog dun sa pinaloan mo kay Kuya Vic. 4 months na raw walang hulog yon. Sila raw yung kinukulit na tawagan Alam mo naman daw na minimum lang ang sahod nun tapos ang babata pa ng mga anak. Ayaw pa nga raw pumayag nung una kasi takot sa utang. Kaso nangako ka raw, nagtiwala sila sa'yo. Ako nang bahala doon, nakausap ko naman na si Vicky. Ang sabi ko kapag kuha ko ng sahod next month, uunahin ko yung bayaran. Magkano lang naman yun Kaya ko nga bayaran ng isang bagsakan yun Huwag silang mag-alala, malaki ang sahod ko. Kapag may bonus ako, malamang mas malaki pa ang makukuha ko.
Yun na nga, magkano lang yun hindi mo pa magawa ang obligasyon mo. Kilala ka namin kuya, kapag hindi ikaw ang mapeperwisyo wala ka ng pakialam. Hindi pwede, kahit na magalit pa kayo ng pamilya mo sa akin, hindi pwede. Kung gusto mo, isanla mo yung iPhone mo. Alam mo na nga na bayaran ng tuition ng anak mo, hindi mo pa inipon. Hindi pwede na lalapit ka palagi sa ibang tao. Mas matanda ka sa amin, dapat mas alam mo to. Bakit ba ikaw ang nagsasalita? Yung kapatid kong kinakausap ko. Kailangan talaga kapag ganitong usapan may comment ka rin. Hindi mo talaga hayaan na kaming dalawa lang ang mag-usap, ha? Simple lang. Dahil ako ang asawa niya. Kung anong desisyon niya, makakaapekto sa pamilya namin. At hindi ako papayag na gagawa siya ng desisyon na pamilya namin ang magkakaroon ng problema. Dahil kung asawa ko lang, baka mapapayag mo yun eh. Pero ako, hindi pwede. Sabihin mo na lahat ng masama tungkol sa ugali ko. Kahit pamangkin pa namin yan, wala akong pananagutan dyan. Ikaw ang magulang niyan. Ikaw ang dumiskarte dyan. Kung sana nung una pa lang nagkaroon na kayo ng maayos na plano, hindi sana ganito. Basta wala kang mahihita sa amin. Wala kahit sa asawa ko. Iba yung ugali mong ganyan, ah. Hindi kami pinalaki ng mga magulang namin na nagdadamot sa kapatid. Kaya talagang totoo yung sinabi ni nanay na wag sana makapangasawa ng madamot ang isa sa mga kapatid namin. Dahil kapag madamot ang asawa, magdadamot na rin ang tulong ang kapatid. Kami rin naman hindi pinalaki na umasa sa kapatid kapag nagigipit na sa panay luho. Huwag mong daanin sa kapatid-kapatid at pamilya na yan. Una sa lahat, kayong may kasalanan kung bakit ganyan. Kung sana bata pa lang ang mga anak mo, pinakita mo na sa kanila na hindi lahat ng gusto nila makukuha nila. Na kung sakali man na may gusto sila, dapat sila ang maghirap nun. Hindi pa naibili tapos kapag wala ng pagkukuhanan ng pera, lalapit sa kapatid. Hindi na nagsalita pa si Jimboy. Umalis na siya na bitbit ang galit sa kanyang hipag. Ilang araw pa ang lumipas, hindi nagpakita sa kanila si Jimboy. Nalaman na lang nila na isinanla ang sasakyan para lang may ipambayad sa matrikula ng panganay niyang anak. Doon na rin nagsimulang magkaroon ng away sa pagitan ng dalawang pamilya. Dahil maging ang asawa ni Jimboy, inaaway na rin si Romina. Bakit ka ganyan, te? Nasa school tayo tapos kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Sa susunod, kung hindi kayo marunong tumanggap ng pagtanggi mula sa ibang tao, huwag kayong hihingi ng tulong sa kanila, ha? Kasi ako, totoo lang ang sinasabi ko. Hindi ako madamot na tao. Kung alam kong nangangailangan ng tulong ang isang tao, tutulong ako. Pero hindi sa punto na nakatira sa mamahaling kondo, nag-aaral sa university at panay luho, tapos sa amin lalapit kapag walang pera. Matuto naman kayong mag-ipon, hindi yung gagawin yung emergency funds yung savings ng ibang tao. Maging professional ka rin naman, hindi yung ganyan ka umasta sa akin dito sa school. Kahit na buwan na ang lumipas, sadyang hindi naging maganda ang samahan nila. Hindi na rin lumalapit si Jimboy sa kanila. Dahil naghihintay ito na sila ang unang hihingi ng tawad para maging maayos ang samahan nilang magkapatid. May mga nagsasabi kay Angelo na dapat ay magpakumbaba siya, lalo na at mas matanda sa kanya si Jimboy. Sinubukan naman ni Angelo na kausapin ang kapatid, pero hindi siya kinikibo. Isang gabi, habang nasa kwarto ang mag-asawa, muli nila itong napag-usapan. Huwag mo na lang munang kausapin. Hayaan mo na lang muna si kuya. Sa ayaw kanyang kausapin Hindi naman pwedeng suyuin at lambingin mo siya. Tama lang naman na dapat ma-realize niya yung mali niya. Alam ko kung anong gusto niyan. Mapapatawad ka niya kunwari kapag pumayag ka sa gusto niya na mag-personal loan ka sa bangko para maipautang sa kanya. Naku, yan ang wag na wag mong gagawin talaga. Bahala ka dyan, hindi tatahimik yung tenga mo sa pang-aaway ko sa'yo. Yun na nga, nung nakausap ko siya, sabi niya sa akin paano niya malalaman na talagang sincere ako sa paghingi ng tawad sa kanya kung hindi ko siya tutulungan. Kailangan niya raw ng 50K ngayong linggo Oh, ano namang sinabi mo? Huwag mo sabihin sa akin na pumayag ka. Ang sabi ko, sasabihan muna kita. Hindi naman ka ako pwedeng ako lang ang magdedesisyon kahit na akong lalaki. Kasi yung pera natin magkasama. Kung sakali na pumalya siya ng hulog, kukuha ng pera sa savings pang tapal dun. Tapos ayun, saka na lang daw ako makipag-ayos sa kanya kapag kaya ko na siyang tulungan ng hindi natatakot sa'yo.
Hindi ka naman natatakot sa akin ha. Ang inaano mo sa kanya, yung pera para sa plano natin sa mga bata. Lalo na lumalaki na sila. Hayaan mo na siya. Bahala siya sa buhay niyang malubog sa utang. Total hindi naman siya gumagawa ng paraan para masettle niya yung mga utang niya. Ilang linggo pa ang lumipas, ang akala nila ay magiging payapa lang ang lahat. Pero isang gabi, bigla na lang nakaramdam ng sakit sa dibdib si Angelo. Noong una, akala nila ay nabigla lang ang katawan niya dahil sa biglaan niyang pagtayo. Pero ilang araw na ang nakalipas, biglang-bigla na lang itong kumikirot. Walang pinipiling oras. Grabe! Bakit ganito? Sobrang sakit talaga! Gusto mo bang dalhin na kita sa ospital? Huwag na. Wala rin naman nakikitang sakit sa akin eh. Baka sa lamig lang to, no? Huwag na lang kaya muna tayo magbukas ng electric fan. Kung nainitan ka, lipat ka na lang sa kwarto ng mga bata. Hindi na, ayos lang ako. Hindi rin naman pwede na pabayaan na lang kita rito. Mas hindi naman ako makakatulog kaiisip kung anong nangyayari sa'yo. Kaya ko naman makatulog ng mainit eh. Dati nga natutulog tayong walang kuryente kahit papakin pa tayo ng lamok. Huwag ka na munang kumilos. Ano bang gagawin mo? Nauuhaw ka ba? Huwag muna kasi ang sabi sa akin ni Ate Rona, kapag daw sumasakit ang dibdib, huwag iinom ng tubig. Maya-maya na lang. Ay, ano ba yan? Sana naman gumaling ka na. Labis ang pag-aalala ni Romina. Alam niya na kahit na anong problema sa pamilya nila ang dumating ay kakayanin nila. Huwag lang talaga na may magkakasakit sa pamilya niya. Kahit na ayaw ni Angelo na umalis sa trabaho, pinilit siya ng asawa. Dahil nag-aalala ito na baka mas lalo lang siyang mapahamak. Ilang araw pa ang nakalipas, nakita ni Romina si Jimboy. Sinundo nito ang asawa gamit ang bago nilang sasakyan. Mukhang kumuha na naman sila ng hulugan habang nakasanla pa ang isa nilang sasakyan. Oh, bakit wala yata si Angelo? May sakit siya, nasa bahay. Ano nangyari? Masakit ang dibdib niya. Baka naman sign niya ng stroke. Hindi ko alam. Sige na, aalis na ako. Maghihintay pa ako ng masasakyan. Sige, mag-iingat ka pa uwi. Pupunta ako sa inyo mamaya. Hindi na binigyan ng pansin ni Romina ang bayaw dahil gustong-gusto na niyang umuwi para maalagaan ang asawa. Dahil sa siya na lang ang mag-isang nagtatrabaho, naging mahigpit sila sa budget. May ipon naman sila na nakakatulong pero hindi nila pwedeng iasa roon ang buhay nila. Lalo pat hindi nila alam kung hanggang kailan aabot ang pera na yon. Nang makauwi na si Romina, inasikaso niya agad ang asawa. Malaki ang ibinagsak ng katawan ni Angelo kahit na halos 1 buwan pa lang siyang may sakit. Ganun kasi si Angelo, mabilis siyang mangayayat at mabilis din namang bumalik ang taba. Pero hindi naman babalik ang sigla ng katawan kung may sakit siya. Ito inumin mo. Ang sabi nung katrabaho ko ganito raw yung pinapainom niya sa asawa niya noon. Tapos ang sabi niya every morning daw, maganda kung maglalakad-lakad tapos magpapaaraw ng likod. Makakatulong daw yun. Sige, subukan na lang. Teka, dahan-dahan ka lang tumayo. O hawak ka sa akin para maalalayan kita. Dito ka humawak. Oh, teka, dahan-dahan lang. Kapag may masakit, huwag ka munang kikilos. Marahan na naglakad ang mag-asawa papunta sa sala. Doon inasikaso ni Romina si Angelo. Mamaya lang kasi ay paliliguan na niya ito. Ilang sandali pa, dumating ang kapatid ni Angelo. Noong una, nangamusta ito. Tapos may kaunting pag-aalala pero ilang sandali lang ay ipinasok na naman niya ang tungkol sa loan. Mas nangibabaw na yon ang sadya niya kaya siya dumalaw. Hindi dahil nag-aalala siya na may sakit na hindi matukoy ang kapatid. Ano ka ba naman kuya? Talagang yan pa ang naisip mo? May sakit na nga ang kapatid mo tapos iniintindi mo pa rin ang sarili mo? Ganyan ka ba talaga? Parang hindi kayo magkadugo. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ah. Isa pa, totoo naman talaga yung sinabi ko. Kung may sakit siya o kaya bigla siyang mamatay, hindi naman na niya babayaran yung loan niya.
O di ba, mas okay, wala kayong magiging utang nun. Parang pinapanalangin mo na mamatay na ang asawa ko para wala ka ng bayaran na loan kung sakali man. Grabing utak meron ka, no? Hindi ko akalain na ganyan nakalutuyang utak mo. Akala ko pa naman nagpunta ka rito para kahit paano makisimpatya sa nangyayari sa asawa ko. Tapos ang pakay mo lang pala samantalahin yung sakit niya para kung sakali na makapag-loan siya ng pansarili mong interes, saka mo ipapanalangin na mamatay na siya para iwas utang ka. Kung ganyan din lang naman pala ang sasabihin mo, umalis ka na rito! Wala kang kwentang kapatid! Nagsasabi lang ako ng mga pwedeng mangyari. Bakit hindi naman ikaw ang sisingilin ng bangko sa utang niya? Ayaw mo lang kamo sa mga sinasabi ko. Sino ba naman tao ang matutuwa sa mga sinasabi mong ganyan? Alam mo na nga na may sakit na yung tao tapos babanatan mo ng loan na yan? Yang lintik na kautangan na hindi na matapos-tapos? Umalis ka na nga rito! Huwag ka magpapakita sa amin kung puro pansarili lang ang iniisip mo! Noong una ay ayaw pa ring umalis ni Jimboy. Patuloy niyang kinakausap at kinukumbinsi si Angelo na mag-loan para kung sakali man makakatulong pa siya sa pamilya niya bago tuluyang mawala sa mundo. Dahil nga sa nanghihina si Angelo, hindi siya makapagsalita at makapalag sa mga sinasabi ng kanyang kuya. Tanging asawa niya ang may lakas ng loob na lumaban kay Jimboy at ipagtulakan ito palayo. Talagang galit na galit si Romina. Hindi niya akalain na maririnig niya mismo kay Jimboy ang tila ba paghiling na mamatay na si Angelo. Buwisi talaga yun. Hanggang ngayon, sarili pa rin niya ang iniisip niya. Kung hindi sana siya mayabang, hindi yan mangyayari sa kanya. May bago na naman nga silang sasakyan, no? Hindi kasi makaalis sa luho, kaya ayan, kahit na may sakit ang kapatid, sasamantalahin para sa pera. Mukhang pera! Wala naman akong pakialam sa luho nila pero wag silang manggulo ng buhay ng iba. Kahit pa sabihin na kapatid, buwisit siya! Hindi na kumibo si Angelo dahil nanikip ang kanyang dibdib at hindi siya makahinga. Inalalaya na lang siya ng asawa. Naging lalong problemado si Romina dahil palala ng palala ang kalagayan ng asawa. Natatakot siya na baka biglang lumala palalo at mawala na sa kanya si Angelo. Hindi siya handa, lalo pat bata pa ang kanilang mga anak. At marami pa silang pangarap para sa kanilang pamilya. Laging puyat si Romina, kaya hanggang sa trabaho ay bitbit niya ang problema. Minsan pa, mag-isa lang siya sa silid-aralan, habang wala pa ang mga estudyante niya ay naiyak siya. Hindi na niya mapigilan pa ang sarili, dahil awang-awa na siya sa kanyang asawa. Habang umiiyak siya, tinanong siya ng isang nanay na dumating. Pasensya ka na, Mami, ha? Hindi ko talaga napigilan mag-breakdown. Ang dami lang kasi talagang pumapasok sa utak ko. Alam ko rin na hirap na ang asawa ko. Hindi niya lang madalas na sinasabi sa akin. Wala naman akong problema sa simpleng buhay o sa pagtitiis. Pero ang ayaw ko talaga sa lahat, yung may nagkakasakit sa pamilya ko. Yun talaga ang mahirap. Tapos hindi pa matukoy ng mga doktor kung anong sakit niya. Sinabi lang sa kanya ng ginang na baka may gumagawa ng masama sa asawa niya. Sinabi pa nga sa kanya na may kakilala siyang ganon ng sitwasyon pero patay na raw yun at nung namatay, saka lang nila nalaman na maaagapan pa sana kung nakahingi sila ng tulong sa albularyo. Kinulam daw yung lalaki dahil hindi na pagbigyan ng hiling ng kapatid. Doon lang tila naliwanagan ang utak niya. Hindi naman niya sinabi na nagkaroon ng alitan sina Angelo at ang kapatid niya dahil lang sa hindi niya napagbigyan ang hiling. Noong umalis na ang ginang, saka niya naisip na baka nga kinulam ang asawa niya. Kailangan ko maagapan to ngayon. Kaya pala nagmamadali siya magpalon, may ginagawa siyang hindi maganda. Kaya pala ganun siya magsalita sa asawa ko na may posibilidad na mamatay. Hindi man lang kinilabutan sa ginagawa niya. Lalo na alam naman niyang kapatid niya yon. Walang pakialam sa buhay ng iba. Kung nagawa niya sa sarili niyang kapatid, malamang kaya niya rin gawin sa ibang tao. Dapat mapigilan na siya.
Hindi ipinaalam ni Romina ang desisyon niyang ipaalbularyo ang asawa. Hindi niya rin sinabi sa kahit na kanino na si Jimboy ang pinaghihinalaan niyang may kagagawa nun. Hanggang sa nakakita siya ng albularyo. Dinayo niya pa ang bahay noon ng halos 3 oras na biyahe. 2 beses pa siyang bumalik dahil noong una niyang punta, wala roon ang albularyo. Nakiusap din siya na kung pupunta sa bahay nila, magpanggap na lang na kaanak niya para hindi na magtanong pa ang kanyang asawa. Nang dumating ang albularyo sa bahay nila, hirap na hirap si Angelo, kaya hindi na siya nakapagtanong pa. Hindi siya gaanong makapagsalita dahil hirap siya maging sa paghinga. Mabilis at palihim na ginawa ng albularyo ang orasyon habang nakahawak siya kay Angelo. Kaya mo yan, love. Magiging maayos ka rin. Nakatingin lang si Romina habang ang asawa niya ay naglulupasay na sa sakit. May kinakausap din ang albularyo na mukhang nag-uugnay sa mangkukulam gamit ang katawan ni Angelo. Mabuti na lang at wala ang mga bata. Sila-sila lang ang nasa bahay. Nang matapos ang albularyo, tuluyang nawala ng malay si Angelo. Nagising na lang ito kinagabihan. Wala na ang sakit na nararamdaman niya. Ha? Ano nangyari? Bakit ganun? Okay na ako? Oh, tignan mo oh. Hindi masakit kapag ginaganito ko tong katawan ko. Wala na. Ano nangyari? Oo nga pala. May bisita ba tayo kanina? Oo, si Tio Mando. Hindi ko ata nabanggit sa'yo yun. Yung pinsan ni Mama sa probinsya. Napasyal dito kaya pinapunta ko na lang sa bahay. Sayang hindi ko siya nakausap. Sobrang sakit kasi talaga ng buong katawan ko kanina tapos nahihilo pa ako. Salamat naman sa Diyos at pagising ko maayos na ako. Akala ko pa naman mamamatay na ako eh. Buti na lang maayos na ako. Huwag ka na lang masyado magagalaw at baka magkasakit ka ulit. Diyan ka na lang muna. Huwag ka na muna makikipag-usap sa kapatid mo ha. Hayaan mo na yon. Matanda na siya. Sana alam niya rin sa sarili niya kung tama o mali ba ang ginagawa niya. Hindi lang arugante ang kapatid mo dahil makasarili din siya. Napakasama ng ugali niya. Hindi maalis ang galit na nararamdaman ni Romina sa kapatid ng asawa. Ilang araw lang ang nakalipas, nabalitaan niya na namatay ang pinsan ni Nayula. Ang matandang babae na hinala nila noon ay mangkukulam daw. Yun din ang hinala ni Romina na kumulam kay Angelo. Dahil namatay yun noong araw na gumaling ang asawa. Kasunod nun, nagkasakit din si Yula. Mas malala ang sakit na tinamo niya kaysa sa naranasan ni Angelo. Isang umaga, habang sama-sama silang nag-aalmusal, napag-usapan yon matapos na sabihin ng anak nila na umuwi na raw ang pinsan nilang nasa Ateneo. Buntis daw kasi ito kaya hindi na itutuloy ang pag-aaral. Sayang naman yun. First year pa lang siya, di ba? Ang laki ng tuition niya tapos ang mahal pa ng gasto sa kanya dun sa Manila. Ano naman daw yung napangasawa? Baka mayaman naman o kaya may magandang trabaho. Sinabi rin yan sa akin ni Juliet. Tambay raw yung boyfriend niya. Hindi raw nag-aaral pero live-in sila sa kondo niya. Akala daw ng mga magulang nag-aaral. Yung bigay na pang tuition ginagastos lang daw sa Manila. Yun ang sinasabi ko kay kuya noon na hindi pwedeng ibigay lahat ng gusto ng anak niya. Ngayon, ayan, uuwi sa kanila yung nag-iisang tao na akala nila makakatulong para mahulugan ng mga utang nila. Tapos, may sakit pa si Ate Yula. Nakakaawa naman sila. Yung sakit nga raw ni ate, yung ganun sa akin pero mas malala kasi parang hanggang sa mga lamang loob niya namamaga. Hindi nila madala sa ospital dahil ayaw ni Ate Yula. Wala na rin yata silang pera eh. Tapos hindi na sila nakakahulog dun sa mga sasakyan nila. Binibenta nga sa akin ni kuya yung iPhone niya, hindi ko kinuha. Ang mahal kaya nun. Tapos ginigipit na rin siya ng bangko dun sa loan niya 7 years ago. Sakit sa ulo niyan. Paanong hindi mamamaga lahat ng laman loob niya? Kung bawi na yun sa kanya sa mga kasalanan na nagawa niya. Ang sama ba naman ng ugali nila para gumawa ng masama sa kapwa nila eh? Hindi pa rin inaamin ni Romina ang alam niya. Hanggang sa nagkasalubong silang dalawa ni Jimboy. Naglalakad kasi pauwi si Romina galing sa palengke.
Napansin niyang hinatak na ang motor at bagong sasakyan ni na Jimboy. Pero kahit na ganon, pinapakita pa rin ni Jimboy ang pagiging arogante niya dahil sa tindig ng kanyang katawan. Sinasabi niya rin na pinakuha niya ang mga yon dahil may bagong modelo siyang nais na bilhin. Hinihintay niya lang lumabas sa merkado. Natatawa na lang si Romina dahil alam niya kung ano ang buong katotohanan. Di ba binibenta mo yung iPhone mo? Meron ako nakita doon sa palengke. Alam ko tumatanggap sila kaso lang mura na ata nila makukuha yan. Kasi balita ko maglalabas na ata ng iPhone 17. Hindi ko na to binibenta. Nakita ko nga yung balita. Inaabangan ko nga yun eh. Inabangan mo pa talaga? Eh wala na nga kayong pera. Ginipit ka na magbayad ng mga utang mo, pero yung paring luho ang iniisip mo. Partida niya na may sakit pa ang asawa mo. Ano, binalikan na ba siya ng pinagawa niyo sa asawa ko? Ano bang akala mo, hindi ko malalaman na pinakulam niyo siya? Ah, ikaw pala may kagagawa nun. Hindi, kayo may kagagawan yan. Iniligtas ko lang ang asawa ko. Yan, dapat ipag-loan mo ng ipag-loan si Ate Yula. Total, kapag namatay naman siya, hindi na kayo magbabayad, di ba? Ganon sa sinabi mo sa asawa ko. Oh, bakit ganyan naman ang tingin mo sa akin? Ang sama ah. Parang hindi mo sinabi sa asawa ko na mag-loan siya para kapag namatay siya, wala na siyang babayaran. Hirap mo maging kapamilya eh, no? Ganyan pa ang tingin mo sa amin. Hindi ka na naawa sa nangyayari sa amin. Hayaan mo, kapag nakuha ko yung loan ko, sinisiguro ko sa yung babawiin mo yung mga sinasabi mo sa akin. Makikita mo na makakaahon ulit kami. Hindi pa rin naman kayo mahirap. Sa totoo lang, kung ngayon imamanage mo ng maayos ang sahod mo, tapos unti-untiin mo bayaran yung mga loan mo, huwag ka rin bibili ng latest gadget na wala pang 1 taon, luma na. Baka maging maayos ulit lahat sa buhay nyo. Limit mo na lang ang gastos. Maghanap ka ng financial advisor mo para matulungan ka. Lalo na malaki naman ang sahod mo. Kung kami nga na maliit ang kita, nakasurvive nga. Ikaw pa kaya na palong-palo ang kitaan? Sige na, uuwi na ako. Sa mga sumunod na araw, hindi pa rin gumagaling si Yula. Ang sabi, ilang albularyo na ang nilapitan nila pero hindi pa rin talaga maalis ang balik kulam sa kanya. Ang sabi ng iba, hindi na yun mawawala dahil patay na rin ang mangkukulam. Nabalitaan lang yun ni Romina sa paaralan. Narinig niya kasi ang ilan sa mga kasamahang guro ni Yula. Sinabi raw ni Yula na may pinakulam siya pero hindi niya sinabi kung sino. Nung sinamahan nila sa isang magaling na albularyo, ang sabi sa kanya ay dahil yun sa kulam na pinagawa niya sa iba. Binalikan lang siya matapos matalo ang mangkukulam. Malaki ang posibilidad na walang makagamot sa kanya kaya habang buhay niyang pagdurusahan yun. Nakaramdam naman ng awa si Romina. Pero wala naman siyang magagawa dahil tinulungan niya lang naman ang asawa niyang gumaling. Kung hindi dahil sa desisyon ni Yula, hindi naman yon ang daranasin niya. Isang gabi, patulog na ang mag-asawa pero humingi pa ng tulong sa kanila si Jimboy. Pinagbabantaan na yung buhay ko. Sige na, baka naman pwede nyo na akong tulungan makapag-loan. Alam nyo naman na wala na ako ibang malalapitan eh. Kayo na lang talaga. Tapos yung panganay ko, maselang pa ang pagbubuntis. Tumaas naman na ang sahod ko eh, kaya alam kong kaya ko na yung bayaran lahat. Pero sa ngayon, kailangan ko lang talaga ng pera. Sige na. Sorry kuya, pero hindi talaga pwede. May maitutulong ako sa'yo pero hindi sa paraan na magpapahiram kami ng pangalan namin para sa loan mo. Ganito na lang, bukas, yung pinsan ko pupunta rito. Financial advisor yon. Sa kanya ako nagtatanong kapag may kailangan akong pagdesisyonan sa pera at gastos. Sa kanya ka makakahingi ng tulong paano mo paparti-partihin ang sahod mo. Paano ka makakabayad ng utang mo. Ano yung mga pwede mong bitawan na mabigat sa financial mo. Malaking tulong nun lalo na sa'yo na hindi mo alam kung saan gagamitin ang pera kapag nakahawa ka na. Pa naman yan, bakit kung kani-kanino mo pa ako ipapakiusap? Ang kailangan ko mabilisan na pera. Hindi ikwentuhan kung kani-kanino na hindi ko naman kilala. Kaya kong mag-budget, iba lang talaga ngayon. Emergency! Tutulong ka lang naman, ayaw mo pa. Ikaw ang bahala dyan. Basta ito ang kaya kong itulong sa inyo.
Hindi pera ang itutulong namin dahil hindi yan ang kailangan mo. Ang kailangan mo taong magbibigay ng advice sa'yo. Dahil kung tutulungan ka namin sa pera ngayon, walang mangyayari. Uulit at uulit ka pa rin sa pagiging magastos mo. Hanggang sa hihingi ka na naman ng tulong. Ikaw ba, Angelo? Bakit ba puro asawa mo ang pinagsasalita mo? Masyado kang under sa kanya. Parang hindi ka lalaki para hindi magkaroon ng sarili mong desisyon. Hindi ako under sa asawa ko, kuya. Tama lang yung sinabi niya. Kasi kahit kami, bago kami maglabas ng malaking pera, kinukonsulta muna namin sa isa't isa. Yun lang din ang masasabi ko. Malaki ang sahod mo pero malaki ka rin gumastos. Try mong kumonsulta sa pinsan niya, yun ang magaling. Matutulungan ka para makabayad ng utang mo. Sa paraan na hindi gamit ang pera ng iba, kundi gamit ang pera mo. Ano ba naman yan? Walang malapitan sa inyo. Sasama na mga ugali nyo. Galit na umalis si Jimboy. Hanggang sa kinabukasan, dumating nga ang pinsan ni Romina pero hindi nagpakita ang kanyang bayaw. Ayaw kasi nun sa lahat ay pinagsasabihan siya. Gusto niya, siya lang ang tama at magaling. Sa paglipas pa ng mga linggo, pabagsak ng pabagsak sina Jimboy. Hanggang sa wala na talaga siyang ibang malapitan na tao. Wala na siyang magawa kundi ang magbayad at maghulog sa mga pinagkakautangan niya. Nawawalan na siya ng motibasyon sa buhay dahil nagpapakapagod na lang siya sa trabaho para magbayad ng utang. Kakarampot ang natitirang pera sa kanila. Siya na lang kasi ang nagtatrabaho. Ang anak niyang buntis, nasa bahay lang at iniwan ng lalaki. May sakit din si Yula. Wala na ang mga sasakyan nila. Ang natitira na lang ay ang kanilang bahay. May kuryente pa rin sila pero tipid na kung gumastos. Sana naman hindi to tungkol sa loan. Pagod na kasi ako magpaliwanag na hindi kami papayag eh. Hindi, yun tungkol sa pinsan mo. Pupunta ba ulit siya sa bahay nyo? Baka pwede siya makausap. Saan kaya? Mukhang kailangan ko nga ang tulong niya eh. Dahil pakiramdam ko bayad ako ng bayad ng utang pero hindi naman nababawasan. Parang ang dami pa rin, di nauubos. Gusto ko naman bayaran lahat ng utang ko para naman gumaan na tong buhay namin. Hirap na ako makatulog eh. Nag-compute ako. Nasa 6 million na ang utang ko lahat-lahat. Kasama na yung mga tinubo ng bangko. Nauhulugan ko naman yan eh pero parang barya lang yun nababawas. Ang hirap kasi kahit na magkano sahod ko hindi kasya dahil may pamilya ako. Sige, sabihan ko siya bukas na pumunta rito para makausap mo siya. Sana nga mabayaran mo na yan. Grabe, hindi ko kinakaya yung utang na yan. Ang laki, sobra. Milyon na ang inabot niyan. Malaki talaga yan. Ang lalaki ng loan na nakukuha ko eh. Paano malaki ang sahod ko? Yung monthly hulog niya nakala mo noon maliit lang. Kaso ang laki ng interest kapag hindi ako nakapagbayad. Laki ng pagsisisi ko ngayon. Kung sana hindi ako nangutang noon, hindi sana ganito eh. Halos kalahati yata niyan sa tubo lang. Tapos kahit nagbabayad ako ngayon, panay pa rin ang dagdag ng interest at late payment charges. Grabe pala makasira ng buhay ang utang. Noong una, masaya pa ako, ang dami kong credit card eh. Ang tataas ng credit limit. Yung isa ko 900k limit noon. Naubos ko kakakaskas. Puro ko installment tapos hindi na ako makapaghulog. Kung hindi lang ako naging maluho at arugante, siguro yan na sana ang ipon kong pera. Hindi ipon kong utang. Ang mahalaga na lang ngayon, alam mo kung paano mo huhulugan yan. Kung paano mo uunti-untiin niyang bayaran. Alam ko naman na mababayaran mo yan. Basta maging responsable ka lang talaga. Malaki ang sahod mo. Basta alam mo kung ano ang dapat unahin. Makakalaya ka rin sa utang. Basta bukas, magchat-chat na lang ako kapag nandito na siya. Buo na ang desisyon ni Jimboy. Gusto na niyang makalaya sa utang. Dahil ang daming bagay niyang napagtanto. Nakita niya na kahit na anong ganda ng buhay na nakikita ng iba, siya namang bigat nito sa kanila. Naririnig pa lang ni Jimboy ang mga dapat niyang gawin, alam niyang mahihirapan siya. Pero dahil gusto niya talagang maayos ang mga utang niya, ginawa niya pa rin ng paraan. Ano nang nangyari, kuya? Okay na ba? Oo, tumawag ako sa bangko tulad nung sinabi ng pinsan ni Romina. Nanghingi ako sa kanila ng tulong para mapababa yung monthly hulog ko hanggang sa mabayaran ko na lahat ng utang ko. May nagbigay sa akin ng 3 years.
Tapos yung ibang utang ko sa mga tao, yun din inuunti-unti ko. May computation binigay sa akin eh. Ganun ko i-compute yung sahod ko para mabalanse ko siya para sa pamilya ko. Kasi nga di ba, sagot ko lahat. Di naman pwede magtrabaho si ate mo. Tapos manganganak pa lang pamangkin mo. Pero sabi naman niya, pagkapanganak niya maghahanap siya ng trabaho. Sabihin mo pala kay Romina na salamat sa tulong niya. At sorry para sa nagawa ko sa'yo. Sorry sa nagawa ko sa inyo. Lalo na nung pumayag akong ipakulam ka ni Yula para lang mapapayag kang mag-loan. Kulam? Hindi mo ba alam? Hindi sinabi ni Romina? Wala siyang sinasabi sa akin. Baka hindi na lang niya binanggit. Basta yun, sorry sa mga nangyari. Malaki talaga ang natutunan ko sa nangyari sa akin ngayon. Tama nga kayo, mabubuhay pa rin pala ako kahit na hindi ako maging mayabang sa mga bagong gamit ko. Naluluma rin yun eh. At hanggat kaya pang gamitin, pwede na hindi na muna bumili ng bago. Hanga ako sa inyo mag-asawa. Napalaki nyo nang hindi maluluho ang mga anak nyo. Tapos talagang planado nyo na lahat. Kumbaga alam nyo na kung sakali man na mawala kayo, hindi kawawa ang mga bata. Malaking halaga pala talaga ang pagpaplano ng pera. Hindi ko kasi naisip yun eh. Dahil akala ko ayos na may magandang trabaho kami mag-asawa. Na malaki ang sahod ko. Yung pala wala lang yun kapag nabaon na ako sa utang. Ang mahalaga ngayon kuya, alam mo na kung anong gagawin mo. Huwag ka na uulit sa pag-utang ha. May dulot din naman minsang maganda ang pag-utang. Pero wag na yung umabot pa sa punto na hindi ka natitigil. Mas maganda pa rin naman na may ipon at may pinatutunguhan ng perang pinagpaguran. Minsan, dumarating ang tukso kay Jimboy. Lalo na kapag nakakakita siya ng mga bagay na dati ay gustong-gusto niya, pero kahit paano, nakokontrol na niya ang sarili at pamilya niya. Ipinaliwanag din ni Romina ang dahilan kung bakit hindi niya ipinaalam sa asawa niya na ipinakulam ito, at ang dahilan kung bakit may sakit si Yula ay dahil sa pagbalik ng kulam sa kanya. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nababawasan ang utang ni Jimboy. Malaki pa rin naman pero kahit paano ay umusad na. Alam na rin niya kung paano haharapin ang problema sa pinansyal. Hindi na rin gumaling pa ang kanyang asawa pero mukhang tanggap na nila yon. Una sa lahat, sila naman ang may kasalanan nun, kaya iniisip nila na bayad na sa kanilang masamang ginawa. Sa kasalukuyan, nagsusumika pa rin si Jimboy na mabayaran ang mga utang niya. Nagtitipid na lang sila ng kanyang pamilya. Naging tampulan din sila ng tsismis dahil sa sinasabi ng iba na humirap na sila. Pero wala nang pakialam pa si Jimboy. Ang gusto na lang niya, matapos na ang mga utang niya para gumaan-gaan naman ang buhay nila. Ang mag-asawa namang Romina at Angelo patuloy pa rin sa buhay nila. Sa pag-iipon para sa mga anak at ang pagiging responsable sa kanilang kinikitang pera. Hindi man malaki ang kita, sapat naman para hindi maging baon sa utang. Sadya talagang may mga taong nabubuhay sa ilusyon na ang halaga nila ay nakabase sa mga gamit na kaya nilang ipakita. Akala nila kapag mas mamahali ng suot, mas maganda ang cellphone, mas sosyal ang bag, mas mataas na agad ang tingin sa kanila ng mundo. Pero ang hindi nila napapansin, sa kagustuhan nilang magmukhang nakakaangat, sila mismo ang unti-unting lumulubog sa responsibilidad, sa utang at sa pagkalito kung ano ba talaga ang tunay na sukatan ng pagiging matagumpay. Kaya mahalaga na bigyang pansin ang pinansyal na aspeto. Dahil ang pera, hindi lang basta ginagastos, ito ay pinaghihirapan. Kapag hindi marunong magplano, kahit gaano kalaki ang kinikita, nauuwi pa rin sa kakapusan o paghihikahos. Dagdag pang delikado kapag ginamit ito para makapagpasikat lamang sa mga tao sa paligid. Hindi lahat ng mamahalin ay mahalaga. Hindi lahat ng bago ay kailangan. Ang pag-iipon naman, hindi yan tanda ng pagiging kuripot. Ito ay tanda
ng may direksyon, disiplina at pagpapahalaga sa kinabukasan. Ang taong marunong mag-ipon ay taong marunong magbigay ng seguridad sa sarili, sa pamilya at sa mga panahon na hindi inaasahan. Tandaan din na hindi nakakatulong ang pagiging arogante. Walang mabuting na idudulot ang pagmamataas, lalo na kung nakatali lang sa gamit at material na bagay. Ang tunay na respeto ng tao hindi nakukuha sa ipinapakitang mamahaling gamit. Nakukuha yan sa ugali, sa kabutihan, sa sipag at sa marunong magpakumbaba. Kaya dapat maging maingat sa paggastos, matalino sa pagdedesisyon at mapagpakumbaba sa bawat tagumpay. Lagi na lamang nating tatandaan na mas magaan ang buhay kapag inuuna ang pangmatagalang seguridad kaysa pansamantalang pag-angat na puro pagpapakitang tao lang. Ang tunay na mayaman, hindi maingay. At ang tunay na nakakaangat, hindi kailanman nagyayabang. Alam naman natin mga apo na minsan sikat talaga ang mga taong may kayang ipakitang mamahaling gamit sa iba. Hindi naman yun masama kung kayang sustentuhan ng luho. Pero kung ginagamit lang para may ipangyabang, kahit naghihikahos na, yun ang hindi tama. Kayo ba? May aroganteng tao na rin ba kayong nakilala sa inyong buhay? Maaari nyo yang ibahagi kasabay ng inyong opinyon para sa ating bagong kwento. Naway naghatid ito ng magandang aral sa inyo. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Siti Fatima Isnani Uy, Bilok Riana, Lucy Tugna, Marcos Balingasa, Regine Tabalina, Elian Amparado, Charmini Carpon, Tats 765, Maricel Cipriano, Maribel Balabag, Evan Irevere, Lian Monteroso, Ashley Kate Rivera, Len TV2, Aquarius, Jordan Mea, Irene Canubas, Saffron Caminade, Esther Asadon, Amparo Ludovico, Cindy Batalier Rivera, Alesna Roda, Angelina Ay, Evelyn Abong Carbakil, Cram Marker. Shout out din sa inyo, Iza Bianca Taroza, Lizelle Sato, Maria Luisa Chavaria, Raymond Ikamina, Michelle Okumura, Emelita, Geraldine Narbasa, Jax Lopez, Tonet at Presi, Justine Amita, Ryan Furo, Gael, Louie Boy, Cristina Peru, Jonah B. Gagelonia, Eleonora Bahadi, Danilo Candido Jr., Lovely Valeza, Cecil Vlog, Jacqueline, Hasmin Vicente, Maria Tess Nape, Georgina Carl Grayson. Shout out sa mga apo kong sina Sydney Crosswind, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marida Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng, Jeremy Saranilio Francisco, Irisabela Tuazon, Mike James Tapak, Wilma Leses, Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Raquel Hasegawa, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, Vicky Yabut, AJ Chua, Josefina Fuelias, Roy Lacandalo, Maria Lee Nakagawa, Hayashi J. Megan, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Angelina Ignacio, Ami Bag, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga,
Roslyn Mangilin, Ray Galedo at sa Galedo family ng Cabuyao, Laguna, Cherry May Libiran, Robert Criben, Razon Yao, Milrose Demate, Jaime Constantino, Jennifer Makasinag, Alma Naong, Rachel Whitney, Pureza Tagiwalo, Gaminil Francisco at sa kanyang asawa na si Dadanil Francisco, Arvid Shane Hoiberg Channel. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig, mga apo.